Bumalik ang eksena kay Suho, sa siksik na Enchanted Forest. Si Suho ay sumugod sa mga goblin, ang kanyang espada ay kumikislap habang ito ay hinihiwa sa mga hobgoblins, bawat hampas ay tumpak at malakas. Ang kanyang mga galaw ay nag-iwan ng bakas ng mga natalong kalaban, sabay-sabay lumabas ang sistema na nakapatay siya ng hobgoblin. Lumapit siya sa iba pang hobgoblin na napabalikwas sa takot. Inatake sila ni Suho sa isang swing ng kanyang especially ida agad na binawian sila ng buhay habang nakatayo si Suho sa mga pinaslang niya meron isang goblin ang nakaligtas, nanginginig ang kanyang kamay nagsusumamo sa awa pero sinipa lang ni Suho ang kanyang kamay bilang tugon, nanlalaki ang mga mata sa takot. Kalmadong tinitigan ni Suho ang nilalang, may bakas ng saya na naglalaro sa kanyang mga labi. Nagpasya siyang pakawalan ito. Inutusan niya ang hobgoblin na dalhin ang higit pa sa kanyang mga kaibigan, at sa isang tili, tumalikod ang nilalang at tumakas patungo sa kagubatan. Pinagmasdan ito ni Suho, pagkatapos ay itinuon ang kanyang atensyon sa kanyang mga istatistika. Binuksan niya ang kumikinang na window ng status at mabilis na iniskan ang kanyang mga katangian. Naisip niya na pinakamahusay na itaas ang lahat ng mga istatistika ng pantay-pantay, sa paniniwalang balanse ang susi. Inilapat niya ang mga puntos ng bonus, binanggit kung gaano karaming mga halimaw ang kanyang natalo at kung gaano kadali siya nag-level up. Isang listahan ng mga nakamit na kasanayan ang lumitaw sa harap niya. Sinuri ni Suho ang screen, napangiti siya sa mga nakuha niyang basic skills, at iba pang nakuha niya. Nasa kanya na ang karamihan sa mga pangunahing kasanayan ngayon, ngunit marami pa siyang dapat gawin. Tinignan niya ang napatay niyang hobgoblin na paisip kung nandito ba ang hinahanap niya. Sinimulan niyang hanapin ang katawan, tinitingnan hanggang sa makita niya ang kanyang pinupuntirya, isang pulang kristal na bahagyang kumikinang sa lupa. Lumuhad siya at kinuha ang nagniningning na magic stone, siniyasat ito ng may kontentong. Ito ay isang degrade stone, isang bagay na hindi siya interesado sa nakaraan, ngunit ang mga panahon ay nagbago, at sa ngayon, kailangan niya ng pera. Sa tansya niya, maaari niyang ibenta ito sa halagang 50,000 won. Pagkatapos ng ilang karagdagang paghahanap, ang kanyang ginagawa hanggang sa nakuha na niya ang lahat ng magic stone sa hobgoblin. Kung ibebenta ko ang lahat ng ito, ang bunga ay magiging maganda. Biglang naramdaman ni Suho ang paggalaw. Nanginginig ang kanyang katawan habang inihahanda ang kanyang sandata, lumingon siya sa isang direksyon na pagtanto na nandito na sila. Ngayon kung tatanggalin ko rin ang mga iyon, malamang nalilito ang amo, lumitaw ang mga yapak ng mga hobgoblin sa pagitan ng mga puno, hudyat ng pagdating ng mas maraming mga kaaway. Bulong ni Suho sa sarili, napansin na kung ibinaba niya ang mga ito, malamang na magpapakita ang amo. Sa paligid niya, ang kagubatan ay puno ng mga hobgoblins. Si Suho ay nagbilang ng humigit kumulang 30 sa kanila, at tinanggap niya ang pagkakataong magkaroon ng mas maraming karanasan bago magpakita ang boss. Napasabi si Suho na medyo marami na kayong mga kasama mula sa underworld. Sumigaw ang mga hobgoblin na nagpahiwatig na patay ang taong nasa sa kanilang harapan. Agad na maghanda si Suho at sa isang iglap agad na nawalan siya at puting dinaglang ng ilaw ang ating nakita. Tumalon siya sa harapan ng mga hobgoblin, at sa kasing bilis ng kidlat hiniwa niya ang mga hobgoblin ng walang kahirapan-hirap. Meron isang palihim na pag-atake sa kanya pero alam na niya ito kaya sa isang was-iwas ng kanyang espada hati ang katawan ng umatake sa kanya. Pagkatapos lumitaw ang mga notification window na nagsasabi na nag-leveled up siya at tumaas ng isa ang kanyang stats at nakakuha siya ng isang bonus stat, sinabi niya sa mga hobgoblin na napakarami niyo talaga, kaya tatapusin ko kayo ng mabilis. Hiniwa niya ang hobgoblin sa kanyang harapan at isa, sabay na mabilis siya tumungo sa isa pang hobgoblin para patayin. Sa gitna ng labanan lumaki ang kanyang mata sa gulat. Isang malakas na indayog ang dumating sa kanya. Ang isang mas malaking hobgoblin ay sumali sa away, ang napakalaking palakol nito ay bumababa patungo sa kanya.
Napangiti si Suho dahil nandito na ang kanyang matagal nang hinihintay ang boss monster. Ito ay isang chief hobgoblin na level 20. Sa gitna ng kagubatan at maya-maya, yumanig sa kagubatan ang isang napakalaking pagsabog habang inihampas ng boss na hobgoblin ang palakol nito sa lupa. Naiwasan ni Suho ang pag-atake, ngunit sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang hobgoblin na nagtatangkang tambangan siya mula sa likuran. Ngunit harang ni Suho ang welga, habang papalayo sinabihan niya itong huwag sumabad habang naglalaro, at sabilas ng kidlat agad na hiniwa niya ang nilalang. Sa sandaling iyon, ang boss ay nagpakawala ng isang nakakabinging dagandong, at ang sistema ay nagpaalam kay Suho na ang punong hobgoblin ay gumagamit ng isang kasanayan sa takot. Nagulat si Suho, naramdaman ni Suho na nanigas ang kanyang mga kalamnan, nakilalang nahulog siya sa epekto ng kasanayan. Naalala niya na ang takot ay isang kasanayan na nag-uudyok ng takot, na ang mga epekto nito ay tumitindi batay sa antas at istatistika ng gumagamit. Inaasahan niyang makatagpo ng ganoong kakayahan sa isang mababang antas ng gate, kahit na makatuwiran para sa isang boss monster na gamitin ito. Ang boss, na ngayon ay ngumingiti, ay naghanda na maglunsad ng isa pang pag-atake, na pagtantong wala siyang anumang mga kasanayan sa proteksyon sa pag-iisip o mga bagay. Alam ni Suho na hindi niya kayang kontrahin ang epekto ng takot sa karaniwang paraan. Gayunpaman, naalala niya ang ibang paraan, isa na kinasasangkutan ng paakit sa kanyang sarili upang makalaya. Hinawakan niya ang talam ng sarili niyang espada, tinaga niya ang kamay niya. Pagkatapos ay kinumpirma ng sistema na nakalaya na siya mula sa estado ng takot. Malapit na iyon. Bumulong siya, pinipigilan ang susunod na pag-atake ng boss at nahuli ito. Nagpas siyang alisin muna ang mas maliliit na kalaban. Sumugod siya at mabilis na pinatay ang lahat ng natitirang hobgoblins na kulay berdeng pula. Pagkatapos, ginamit ni Suho ang kanyang Healing Light skill sa kanyang nasugatan na kamay, habang pinapanood ang system na nakumpirma na ang sugat ay gumaling. Nakakuyom ang kamao, humarap siya sa amo, nagalit na tumingin pabalik. Ngumisi si Suho at nanunuya, nagtatanong kung dapat ba silang mag-cozy time na silang dalawa lang. Nagsimula ang labanan sa pagitan ni Suho at ng amo. Sa kabila ng pagkakaiba sa kanilang mga antas, mahusay na lumaban si Suho, na nag-iipon ng maliit ngunit tuloy-tuloy na pinsala sa boss. Inihanda niya ang kanyang susunod na hakbang, na tina-target ang isang maliit na hiwa sa binti ng amo. Nilalayo niyang samantalahin ang matamis na punto, na nagnanais na harapin ang isang nakamamatay na suntok sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas sa sugat. Ang amo ay umungal muli, sinusubukang gamitin muli ang takot. Ngunit ibinasura ito ni Suho, alam niyang hindi siya maaapektuhan ng takot ngayong nalampasan niya ito. Hinugot niya ang kanyang espada mula sa binti ng amo at naglunsad ng sunod-sunod na walang humpay na pag-atake, na iniwan ng amo na nataranta at nataranta mula sa mabangis na pagsalakay. Sa wakas, dumura ng dugo ang amo at bumagsak sa lupa. Papalapit sa nahulog na amo, ipinatong ni Suho ang kanyang kamay sa ulo nito at nagbuhos ng healing light. Ang amo, nalilito, ay tumangala sa kanya. Sinabihan ito ni Suho na bumangon, hindi pa daw siya tapos. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang serye ng mga notification, na binabati si Suho sa pag-upgrade ng kanyang diagonal slash. Paalang, sinaksak kay Renkei. Ang kanyang cutting power ay tumaas ng 30% at penetration ng 50%. Rinang, muling ipinatong ni Suho ang kanyang kamay sa amo, muling nagsindi ng nakapagpapagaling na liwanag, na naging dahilan upang ang amo ay nanginginig sa takot. Ang isa pang abiso ay nagkumpirma na ang mga aksyon ni Suho ay nagpakita ng isang napakalaking presensya na may kakayahang takutin maging ang boss monster, na iginawad sa kanya ang kasanayan sa pananakot, na ngayon ay nasa Renkei. Natuwa siya na nakumpleto ng Mastering Intimidation ang kanyang skill set, at ngumiti siya, lumingon sa amo.
Ipinahayag ni Suho na tapos na ang kanyang tungkulin at dapat na dumiretso sa impyerno. Sa isang mabilis na galaw, pinugutan niya ng ulo ang punong Hogriblan na tinapos ang labanan. Binabati ng system si Suho sa pagiging mastering ng pagputol ng ulo, na nagpapatunay na ang punong Hogriblan ay napatay. Inanunsyo nito na nasakop na niya ang gate, na ginawaran siya ng titulong MVP. Bilang MVP, nakakakuha si Suho ng mga karagdagang puntos sa karanasan, isang bonus stat, at mga level up. Lahat ng kanyang mga istatistika ay tumaas ng isa, at siya ay tumatanggap ng isa pang bonus na istatistika. Sa pag-abot sa level 10, hinihikayat siya ng system na lumakas pa, na nagbibigay sa kanya ng 5 karagdagang stat point. Ang kanyang Healing Light skill ay tumataas, at habang naabot niya ang milestone na ito, ang antas ng lahat ng mga eksklusibong kakayahan ng healer ay tumataas ng isang yugto. Nakuha niya ang isang bagong kasanayan, ang Cure, na napagtanto niyang magbibigay daan sa kanya na kontrahin ang mga debuff ng epektibo. Sa pagmumuni-muni sa kanyang pag-unlad, naisip ni Suho na habang patuloy niyang pinahuhusay ang kanyang mga kakayahan, bigla na lang niyang malulunasan kahit ang mga nakamamatay na lason. Sa lahat ng nagawa sa gate, lumingon siya sa labasan, na sinasabi sa kanyang sarili na oras na upang makita muli ang ilang pamilyar na mga mukha pagkatapos ng mahabang panahon. Sa labas ng gate, maraming tao ang nagkukumpulan, nanunood sa pagyanig ng gate. Ang isang tao ay nag-isip na ang gate ay maaaring nasakop, na napansin ang isang tao na umuusbong. Habang papalabas si Suho, hindi makapaniwala ang mga nanood. Iniisip kung siya ba talaga ang nag-iisang nag-clear ng gate. Ang mga scout mula sa iba't ibang guild ay agad na lumapit sa kanya, inanyayahan siyang sumali sa kanilang mga hanay, ngunit hindi niya sila pinansin, walang kahirap-hirap na tumalon pababa mula sa mga lumulutang na bato patungo sa lupa sa ibaba. Maayos na lumapag, nilapitan ni Suho si Jung Chulmin, ang pinuno ng koponan ng South Korean Hunter Association, at binati siya, na iniwang naguguluhan kay Chulmin. Tinanong ng isa pang lalaki si Chulm kung kilala niya si Suho, na sinagot ni Chulmin na hindi niya kilala. Ilang sandali pa, nakaupo sina Suho at Chulmin sa isang opisina sa South Korean Hunter Association. Tinitingnan ni Chulmin ang kanyang tablet, inaalala kung paano kumpiyansa na iniabot ni Suho ang kanyang kamay upang batiin siya at nagpakilala. Nakipagkamay sila, at nagpakilala si Chulmin bilang isang kinatawan mula sa Gate Management Division ng Association. Nagtataka, tinanong ni Chulmin kung paano siya nakilala ni Suho at kung mayroon siyang anumang partikular na negosyo sa kanya. Sumagot si Suho na plano niyang talakayin ang mga detalye mamaya sa association, dahil nandoon siya para kumuha ng lisensya ni Hunter. Nagtanong si Chulmin kung naroon siya para sa pag-renew ng lisensya. Isinasaalang-alang ni Chulmin ang sitwasyon. Napagtanto na dahil hindi nagre-renew ng lisensya si Suho, dapat ay isa siyang hindi rehistradong hunter, isang bagong gising na manlalaro. Isang bagong gising na manlalaro, hindi karaniwan. Iniisip niya para sa isang tao mula sa klase ng healer, kadalasan ang pinakamahina sa 4 na kategorya ng klase, upang masakop ang isang solong gate. Habang kumakain si Suho, napansin niya ang nag-iisip na ekspresyon ni Chulman at nagtanong kung may issue sa kanyang mga resulta. Sa pagsusuri sa data, hindi maiwasan ni Chulmin na mapansin na ang pagganap ni Suho ay higit na nakaayon sa isang mandirigma kaysa sa isang manggagamot. Kinumpirma niya ang pangalan ni Suho, at si Suho ay tumugon ng may pag-aalinlangan, curious sa kanyang background. Tinanong ni Chulmin kung ano ang ginagawa ni Suho bago ito. Ipinaliwanag ni Suho na siya ay isang college dropout. Nang usisin pa ni Chulmin, iniisip kung walang trabaho si Suho, inamin ni Suho na nahirapan siya sa pag-aaral. Hulaan ni Chulman na maaaring siya ay nasa medikal na pag-aaral, ngunit nilinaw ni Suho na nag-aral siya ng pisikal na edukasyon. Ang nakakagulat na Chulmin,
karamihan sa mga taong may background ni Suho, ang kanyang sinasalamin, ay pipiliin na maging isang mandirigma o mamamana. Pagkatapos ay nagtanong si Chulmin kung bakit pinili niya ang klase ng healer, kung saan tumugon si Suho pagkaraan ng ilang sandali, ipinaliwanag na ayaw niyang masaktan. Si Chulmin, na naiintriga pa rin sa kakayahan ni Suho na i-clear ang lakad ng mag-isa, ay nagtanong ng mga detalye kung paano niya ito ginawa. Ipinaliwanag ni Suho na walang gaanong diskarte. Pumasok siya sa lakad, nakatagpo ng isang hobgoblin, at pinatay ito upang mabuhay. Si Chulmin, na nagulat nang marinig na may kasamang hobgoblin, ay pinanood si Suho na iniunat ang kanyang braso at naglalabas ng koleksyon ng mga mahiwagang bato mula sa kanyang imbentaryo, na iniwan kay Chul na halatang namangha. Nilinaw ni Suho na ang mga batong ito ay kinolekta mula sa mga hobgoblins at sa amo ng gate, at inamin na hindi siya sigurado sa eksaktong halaga ng mga ito at handa siyang hayaan si Chulmin na pangasiwaan ito. Sumang-ayon si Chulmin na ay proseso ang mga ito ng mabilis, kahit na hindi niya maiwasang ma-curious sa mga intensyon ni Suho, kinuha ang isa sa magic crystal at tiningnan ito. Tinanong niya si Suho kung talagang gusto niyang maging isang mangangaso, at pinatunayan ni Suho, na nagpapaliwanag na nagpasya siya sa sandaling nagising siya bilang isang manlalaro. Dahil humanga ngunit maingat, pinuri ni Chulmin ang kanyang desisyon ngunit nagbabala ito na maaaring mukhang pabigla-bigla, iniisip kung may mas malalim na dahilan. Nagmuni-muni si Suho, pagkatapos ay inamin na hindi siya sigurado sa kanyang eksaktong motibasyon. Si Chulmin, na sinusubukang itago ang kanyang ngisi, ay tumalikod. Ngunit napansin ni Suho at naisip na hindi siya masyadong magaling sa pagtatago ng kanyang mga ekspresyon. Ipinaliwanag ni Suho na naiintindihan niya na ang mga tao ay nagiging mangangaso para sa iba't ibang dahilan, ngunit ang kanyang sariling motibasyon ay personal. Inihayag niya na nawala ang kanyang buong pamilya sa isang insidente na nauugnay sa paglalakad, na pumuno sa kanya ng matinding sama ng loob sa mga halimaw at gate. Bagamat alam niyang delikado, ang pagpasok ng mag-isa sa paglalakad ay isang emosyonal na desisyon. Inaasahan niya na ang pagpatay sa mga halimaw ay maaaring mabawasan ang kanyang pagkabigo, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin nalulutas. Sa pagmumuni-muni sa kanyang nakaraan, napagtanto niya na ang kanyang layunin ay upang maiwasan ang iba na makaranas ng katulad na pagkawala at protektahan ang mga tao mula sa pagkawasak na dulot ng mga halimaw. Si Chulmin, na naantig sa determinasyon ni Suho, ay nakikinig ng mabuti habang ipinapahayag ni Suho ang kanyang pangako na sumali sa South Korean Hunter Association, na hinihimok ng pagnanais na matiyak ang kaligtasan ng lahat. Saglit na hindi nakaimik si Chulmin, pagkatapos ay ipinahayag kung gaano siya nasisiyahang marinig ang mga motibasyon ni Suho. Kinukumpirma niya kung sigurado si Suho sa pagsali sa South Korean Hunter Association, na nagpapaalala sa kanya na ang pagiging isang civil servant hunter ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mas mababang sweldo kaysa sa mga hunters at private guild. Tiniyak sa kanya ni Suho na nauunawaan niya na hindi ang sweldo ang kanyang prioridad kundi ang mga perk na kasama ng SKHA, gaya ng walang limitasyong pag-akses sa iba't ibang gate, prioridad sa lakad na pananakop, at mahigpit na pagpapatupad laban sa mga krimen ng manlalaro. Naiintriga, tinanong ni Chulmin kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Ipinaliwanag ni Suho na gusto niyang maging aktibong kasangkot sa larangan, partikular na sa mga pananakop ng mga lakad. Nabigla si Chulmin, iniisip kung gaano bihira para sa isang tao na gusto ang ganitong uri ng trabaho. Bagamat may prioridad na access ang South Korean Hunter Association sa mga gate, madalas nitong i-auction ang mga ito sa mga pribadong guild upang maiwasan ang hindi kinakailangang panganib sa sarili nitong mga mangangaso na tumatanggap ng mas mababang sweldo. Karamihan sa mga mangangaso ng mga lingkod bayan ay hinihimok ng katatagan ng tungkulin, kadalasang naglalayo ng mga posisyong pang-administratibo upang maiwasan ang pagpasok sa mga tarangkahan ng buo. Hindi tulad ng iba,
Talagang gusto ni Suho na maging sa field, na hinihimok ng isang pangako sa kaligtasan ng publiko, isang bihirang uri ng pagiging makabayan sa kanilang larangan. Nakasandal sa kanyang upuan, pinaghalong pagmamalaki at kawalang paniwala si Chulmin. Ang pangunguna sa isang tulad ni Suho ay isang nakakapreskong karanasan. Nang mapansin ni Suho ang reaksyon ni Chulm at tinanong kung ayos lang siya. Napangiti si Schulman, ipinaliwanag na matagal na niyang hindi nakilala ang isang taong may ganoong dedikasyon. Nangako siyang kumpletuhin ang pagpaparehistro ni Suho at ihahanda ang kinakailangang dokumentasyon. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Suho na para kumuha ng pagsusulit sa Hunter, kakailanganin niyang pumasa sa pagsusulit sa kakayahan, nakasulat na pagsusulit, at praktikal na pagsusulit. Pagkatapos ay itinuro ni Chulmin na ang pagpaparehistro para sa pagsusulit sa taong ito ay sarado na at ang pagsusulit mismo ay naka-schedule para bukas, na ikinagulat ni Suho. Nang makita ang kanyang reaksyon, nag-aalok si Chulmin na idagdag sa kanya ang kanyang huling minutong rehistro, na ipinapaliwanag na pinapayagan ito sa ilalim ng mga patakaran dahil nasakop ni Suho ang isang lakad ng mag-isa. Maaari siyang magsumite ng rekomendasyon sa mga nakatataas, na dapat makakuha ng pag-aproba. Binalaan niya si Suho, gayunpaman, na ang paghahanda para sa parehong nakasulat at praktikal na mga pagsusulit sa loob lamang ng isang araw ay magiging mahirap. Maging ang field performance ni Suho, walang inaalala si Chulmin tungkol sa pisikal na aspeto, ngunit nag-aalala siya tungkol sa nakasulat na pagsusulit. Si Suho, hindi napigilan, ay iginiit na handa siyang harapin ang hamon at humiling na magparehistro. Siya ay nangangatuwiran na ito ay isang mahusay na pagkakataon upang makakuha ng karanasan sa proseso ng pagsusulit, kahit na hindi siya pumasa. May kumpiyansa, nagpasya siyang harapin ang mga pagsusulit ng sabay-sabay sa susunod na araw. Ipinaalam ni Chulmin kay Suho na maaari niyang tingnan ang mga resulta ng kanyang aptitude test sa araw ding iyon. Pinasalamatan siya ni Suho, ngunit may bahagyang kahihiyan, inamin niya na sa kasalukuyan ay wala siyang pera para sa mga bayarin sa pagpaparehistro at nagtanong kung may proseso kaagad ang mga magic stone. Sumasang-ayon si Chulman na pangasiwaan ito habang bini-verify ang mga resulta ng pagsubok. Si Suho ay nakadama ng labis na pasasalamat, iniisip na kahit ngayon, si Chulmin ang isang taong tunay niyang maaasahan. Nagpasalamat si Suho sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Chulmun, na ipinaalam kay Suho na ang lahat ng pagsusulit sa kakayahan. Nagpasalamat si Suho sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Chulmin, ipinaalam kay Suho na ang lahat ng pagsusulit sa kakayahan ay natapos na at ang mga nalikom mula sa Magic Stones ay idineposito sa kanyang account. Sinusuri ang kanyang telepono habang kumakain, nagulat si Suho sa halaga, habang ipinaliwanag ni Chulmin na ang mga mangangaso ng civil servant ay tumatanggap ng tax exemption benefit partikular para sa Magic Stones. Namangha, nagtanong si Suho kung nangangahulugan ito na epektibo silang duty-free. Pagkatapos ay nag-aalinlangan siyang humiling ng isa pang pabor, na nagpapaliwanag na narinig niyang may library ang asosasyon na may mga workbook at reference na materyales na nauugnay sa pagsusulit bukas. Sa sobrang lapit ng pagsusulit, naramdaman niyang kailangan niyang magsiksikan at nagtatanong kung maaari siyang mag-aral doon para makapaghanda. Si Chulmin, na natutuwa, ay tinitiyak sa kanya na higit na malugod niyang tinatanggap na gamitin ang aklatan. Pagkatapos ay personal na ipinakita ni Chulmin si Suho sa silid-aklatan, binanggit na hindi niya kailangan ng card ng empleyado para makaalis, kaya libre siyang mag-aral doon hanggat kailangan niya. Binabati siya ni Chulmin ng swerte sa pagsusulit bukas, at yumuko si Suho bilang pasasalamat, sinabihan siyang mag-ingat sa kanyang pag-uwi. Habang papalabas si Chulmin, pinagmamasdan siya ni Suho, na nagpapakitang mabait at maaasahan si Chulmin gaya ng dati, kahit na hindi niya alam ang mahalagang papel na gagampanan niya bilang magiging presidente ng asosasyon.
Napangiti si Suho sa sarili, nakakatuwang magkunwaring walang alam niyang magdududa siya kung kumilos siya na parang alam na niya ang lahat. Tumalikod siya at umalis, napagpasyahan niyang hanapin ang isang bagay sa silid-aklatan.